Nasa linya na po natin si Jojo Sator ng Kuwait. Hi, Jojo. Hi, good afternoon po. Opo, go ahead. Nandito po si Pao Chief. Ano pong may paglilingkod namin? Good afternoon po, Pao. Opo. Matagal na po akong nag-aabang na makausap kayo at makahingi ng tulong. Opo, ma'am. Ano pong problema niyo, ma'am? Kasi yung bahay ko, sa pilitang kinukuha ng mga kapatid ko sa Pilipinas. Nakatitulo ba sa inyo yung bahay niyo? Pati lupa? Ang problema lang po, kasulatan lang ang ginawa ng mama ko ng last will. Hindi po na-transfer sa titulo sa pangalan ko. Gawa ng matagal na po akong wala sa Pinas. Ako lang po yung nagtataguyod sa nanay ko. Kaya focus po ako sa paghahanap buhay. Kailan po kayo muling uuwi? Para po personal nyo maayos ang problema nyo. Mga next year po. Pero ayoko pong sabihin yung buwan kasi pinagbabantala ko nung kapatid ko na sabi, pipirwisyohin daw niya po ang pagbibiyahe ko abroad. Kesyo po kagawan daw ako ng problema sa immigration. Sabi ko, bakit? Ano bang ginawa ko para gawan mo ako ng holding departure? Ma'am. Hindi naman ako pumatay, hindi naman ako nagnakaw. Ma'am, kalma lang kayo. Tinatanong ko po kung kailan kayo uuwi. Sabihin nyo lang kung saan bayan po kayo uuwi at saan bayan nandun yung property. Next year po ako, dyan lang po ako diretso ng Maynila, pero Bicol po yung bahay ko. Ay, ganito ho yan. Pag uwi nyo, pwede hong makuha. Kukunin namin sa aming staff dito ni Ma'am Cheryl yung number nyo at saka particulars nyo. Pwede po kayong asistihan ng PAW para mediation and conciliation kayong magkakapatid. Sa totoo lang yan, kailangan nyo i-conciliate kayo pagkasunduin sa problema nyo dahil problema po ng pamilya yan. Dapat po may earnest effort to conciliate. Jojo, okay, yung property na yon ay siguro ang hinahabol ng mga kapatid mo ay may karapatan sila doon sa property na yon. Pero ang sinasabi mo ay sa'yo iniwan dahil ikaw lang ang nag-alaga at nag-asikaso, nagtaguyod sa inyong ina. Tama po ba yon? Opo. Ay, sino po ba nakatira doon sa property ngayon? Ang nasa property ko doon po, ako po ang nagpatayo ng bahay. Sino po nakatira doon? Yung property nung magulang ko. Hinahabol nila yung lupa. Yung parte nila sa lupa. Tama ba? Opo, parang ganun. Pero pati bahay, dinadamay na dahil ang buong akala, yung bahay, sa mama ko, ay ako naman ang nagpagawa mula nung nag-abroad ako, mula nung nagtrabaho ako. Pero kamusta po ang nanay? Buhay pa po ba si nanay? Wala na po, patay na po, 2011. Ako, matagal na. Matagal. Ma'am, pag-uwi nyo na lang. Tsaka natin ayusin yung problema nyo. Hindi natin maayos na nandyan ho kayo sa abroad. Kayo po ang may karapatan May anak po ba kayo dito? Iliwit po ako sa inyo, Pao. Opo. Okay. Pero may pamilya po ba kayo dito? May anak po ba kayo? May asawa? Wala ho. Single ho ako. Wala ba akong karapatan mabuhay na manirahan doon? Ay, nako, kayo naman ho ang pagpapalain ng Panginoon. Tingnan nyo, nandiyan kayo, nakakapaghanap buhay. Ayusin po natin. Ayusin natin pagbalik nyo. Ma'am Jojo, pero pag uwi nyo na ho, kasi sabi nga po ni Pao Chief, hindi po ganun kadali. Kailangan nandito ka talaga. Opo. Alam ko naman po. Kaya maglalaan po ako ng siguro mga isang buwan ako magpapaalam dito sa amo ko. Opo. At kung makauwi ako, diretso po ako kay Pao. Opo, magkita ho tayo. Magkita ho tayo sa central office po kayo pumunta. Sa opisina ko po.